What's up mga kaibigan, kamusta? Muli akong nagbabalik dahil meron akong i-recap sa inyo na 2018 horror film na pinamagatang Sabrina. Nagbukas ang pelikula ng si Arcavay, ang CEO ng isang sikat na kumpanya ng laruan sa Indonesia ay umuuwi ng hating gabi. Saktong bubuksan na niya ang pintuan sa harapan, isang napakalakas na ungol ang narinig mula sa itaas. Mabilis na pumasok si Arca at mabilis na tinungo ang silid kung saan natutulog ang kanyang asawa. Nakagugulat niyang natagpuan ang lugar na magulo, na may bakas ng dugo patungo sa isang bukas na bintana. Sa takot, tumakbo siya sa bintana, at nakita niya ang isang kakilakilabot na tanawin. Ang kanyang asawa, si Anini, ay sinapian ng masamang espiritu at ang kanyang katawan ay lumulutang sa itaas ng lupa. Dahil sa pagkabalisa, nakipag-ugnayan si Arca sa dalawang pinakakilalang psychic sa Indonesia, sina Laris at Raymond. Sinabi niya sa kanila ang malubhang sitwasyon, at agad silang sumang-ayon na tumulong. Sa kanilang pagpunta sa bahay ng Vay, ibinunyag ni Raymond na sinapian ng masamang espiritu si Anini 3 araw na ang nakararaan. Siya ay umuubo ng dugo at nakakaramdam ng sakit mula noon. Ngunit lumala ang kalagayan ni Anini ilang oras na ang nakalipas, nang magsimulang magbago ang kanyang mukha sa isang malahalimaw na may duguan na panga at asul na mga mata. Maya-maya pa, dumating ang dalawang psychic sa bahay ni Vay at mabilis na inihatid sa kwarto kung saan kasalukuyang nakalock si Anini. Ngunit bago pumasok, binalaan ni Laris ang lahat na lumayo sa kwarto maliban kung sila ay lalabas. Lumipat ang eksena sa makalipas na 1 taon kung saan parehong namatay sina Anini at Arca. Ang kanilang nag-iisang anak na babae, si Vanya ay nakatira ngayon sa kanyang tiyuhin na si Aiden, at ang kanyang mapagmahal na asawang si Mera. Mula nang mamatay ang kanyang kapatid, si Aiden ay naging nag-iisang may-ari ng Kev Industries. Sinisikap ng mag-asawa ang kanilang makakaya na alagaan ang maliit na batang babae, ngunit maliwanag na namimiss pa rin niya ang kanyang ina. Kaarawan niya ngayon at pag-uwi niya, pinaulanan siya ng mga regalo. Ibinigay sa kanya ni Aiden ang pinakabagong bersyon ng iPad samantalang binibigyan siya ni Mera ng custom-made na damit. Gayunpaman, kinuha ng batang babae ang iPad at bumalik sa kanyang silid. Naantig ang puso ng batang ito, at si Aiden ay agad na binago ang tema. Nagulat siya sa isang limitadong edisyon ng manika mula sa Kev Industries, na pinangalan ng Sabrina. Pagkatapos ay ipinahayag na ang batang mag-asawa ay nawalan ng kanilang anak na babae, si Kayla sa cancer ilang taon na ang nakalilipas. Mahilig makipaglaro kay Sabrina ang maliit na bata kaya naman nagpa siya si Aiden na gumawa ng pangalawang edisyon ng laruan sa kanyang memorya. Umaasa siya na ang manika ay makakatulong ngayon sa pagbuo ng mga tulay sa pagitan ni Mera at Vanya. Kinabukasan sa paaralan, si Vanya at ang kanyang mga kaibigan ay nagtitipon sa paligid ng clown ng klase, si Dido sa oras ng tanghalian. Nagdala siya ng isang board game na pinangalan ng Charlie Charlie kung saan maaari siyang makipag-usap sa espiritu ng kanyang namatay na lola. Bago matapos ang tanghalian, tinanong ni Vanya si Dido kung maaari niyang hiramin ang laro sa loob ng ilang araw. Sumang-ayon siya at sinabi pa nga sa kanya ang tungkol sa Charlie Charlie app na maaaring makakita ng presensya ng mga espiritu. Gayunpaman, binalaan siya ni Dido na magdasal pagkatapos niyang gamitin ang board. Ang panalangin ay nagpapahintulot sa espiritu na bumalik sa mapayapang lugar nito. Nang gabing iyon, nakaupo si Vanya sa kanyang silid at matagumpay na na-activate ang laro. Pagkatapos ay ginagamit niya ang app sa kanyang iPad para hanapin ang espiritu ng kanyang ina. Dinala siya nito pababa sa basement, na madilim dahil sa pagkawala ng kuryente. Biglang may makikitang parang tao sa app at maingat itong nilapitan ni Vanya. Pero si Mera pala ang nandoon para i-switch ang backup generator. Nung nalaman niya ang tungkol sa laro, sumama ang pakiramdam niya para sa batang babae. Kaya, inakay niya siya pabalik sa kwarto at binigay sa kanya ang Sabrina doll. Napag-alaman sa kanilang pag-uusap na ang yumaong anak na babae ni Mera ay nakayakap sa manika tuwing siya ay nalulungkot. Umaasa ngayon si Mera na magkakaroon ng katulad na epekto si Sabrina sa kanyang pamangkin. Nang gabing iyon, natulog si Vanya kasama ang manika ngunit nakalimutang umawit ng panalangin na magpapahintulot sa espiritu ng kanyang ina na bumalik sa kanyang kaharian. Bilang resulta, habang natutulog ang batang babae, nagsimulang gumalaw ang mga mata ng manika. Kinaumagahan, tila bumuti ang lahat para sa lahat. Ang kumpanya ng laruan ni Aiden ay nagtatala ng mga makasaysayang kita,
at si Vanya ay nagising din sa magandang kalagayan. Bumaba siya mula sa kanyang silid na hawak-hawak si Sabrina at suot ang damit na pinasadya sa kanya ng kanyang tiyahin. Bago umalis papuntang paaralan, hinalikan pa niya ang kamay ng kanyang tita at pinasalamatan siya sa mga regalo. Nang hapong iyon, nagtatrabaho si Mary sa kanyang opisina sa bahay, nananahi at sumusubok ng mga bagong disenyo. Bigla siyang nakarinig ng musika mula sa itaas at pumunta upang tingnan ang silid ni Vanya. Laking gulat niya nang makita niya si Sabrina na nakaupo sa isang upuan dahil ilang sandali pa lang ay nasa baba pa ito. Bagamat gumagapang, bahagyang itinulak ni Mera ang upuan, isinara ang mga bintana ng silid, at pinatay ang musika. Ngunit sa kanyang pagtalikod, ang manika ay nakakatakot na nakaharap sa kanya. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga ingay mula sa pasilyo at nagmamadaling lumabas ng pinto. Nang siya ay nakalabas, ang maid ay naglilinis sa buong daan at si Mera ay nagpagtanto na siya ang nagpalipat ng manika kanina. Nang gabing iyon, lihim na sinubukang muli ni Vanya ang Charlie app. Hindi nagtagal ay nadetect niya ang paggalaw ng isang espirito sa malapit ngunit nabigo siya nang makitang isa lamang itong mannequin. Gayunpaman, habang naglalakad siya palayo sa silid, isang katakot-takot na kamay ang lumabas mula sa cabinet sa likod niya at hinila siya papasok. Napasigaw siya sa takot, na nagtulak kay Aiden na sumugod sa kanya upang iligtas. Dali-dali niyang binuksan ang cabinet ngunit wala siyang nakitang iba maliban kay Vanya doon. Napailing sa karanasan, ipinaliwanag ng maliit na batang babae na may humawak at nagkulong sa kanya. Gayunpaman, iniisip ni Aiden na ang patuloy na paggamit ng iPad ay nagdudulot sa kanya ng mga bagay-bagay. Kaya, sinabi niya sa kanya na limitahan ang oras ng screen at ihatid siya sa ibaba para sa hapunan. Gayunpaman, pagkatapos makatulog ang lahat, pumasok si Vanya sa kwarto ng kanyang tiyuhin at kinuha ang iPad. Muli niyang ginagamit ang app at sa lalong madaling panahon ay may nakita itong espiritual na paggalaw sa malapit. Sa kanyang pagtataka, nakita ni Vanya ang kanyang ina, si Endini na nakatayo sa terrace. Mabilis siyang lumapit sa kanya at sinabing na-miss niya ito. Bilang tugon, ang espiritu ni Endini ay buong pagmamahal na inalalayan siya pabalik sa kwarto at sinabihan siyang matulog ng mapayapa. Nangako rin siya kay Vanya na hindi na niya ito iiwan. Kinaumagahan, pumasok si Mary sa silid ni Vanya at nakita siyang may kausap. Medyo kakaiba siya pero napagtanto niya na madalas itong ginagawa ng mga batang kaedad niya. Pasimple siyang bumaba nang hindi nag-iisip. Lingid sa kanyang kaalaman, ang batang babae ay hindi nakikipag-usap sa kanyang sarili kundi sa espiritu ni Endini. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang lumamig ang almusal at hindi pa rin bumababa si Vanya. Pagkatapos ay nagpa siya si Mera na sunduin siya sa kanyang silid. Ngunit sa pag-akyat niya, nakita niya si Sabrina na manika na nakaupo sa harap ng pinto ng atep. Bahagyang gumapang, hindi ito pinansin ni Mera at pumunta sa atap para hanapin ang kanyang pamangkin. Hindi sinasadyang napadpad siya doon kung saan may mga dokumento ng last will ng kanyang biyenan. Sa isang nakakagulat na twist, kahit papaano ay lumipat si Sabrina sa loob ng bahay at namataang pinagmamasdan siya mula sa likuran. Ngunit napahinto si Mera nang makarinig siya ng ingay na nagmumula sa isang tumpok ng mga kahon sa malapit. Gumapang siya patungo dito, at ginulat siya ng mapaglarong si Vanya. Masayang ibinahagi ng batang babae na nakikipaglaro siya sa kanyang ina. Nang magtanong si Mera kung paano niya nakikita ang kanyang ina, ibinunyag ni Vanya ang lahat tungkol sa laro at app ng Charlie. Nag-aalala, agad na pinuntahan ni Mera ang asawa at ipinaalam ito. Alam ng mag-asawa na nagdadalamhati pa rin si Vanya sa pagkamatay ng kanyang ina. Kaya naman, para malinawan ang kanyang isipan, nagpa siya silang mag-family vacation. Sa susunod na eksena, dumating ang tatlo sa isang magandang isla malapit sa lungsod. Nagbabahagi sila ng ilang magagandang sandali sa isang beach. Naghukay pa si Aiden ng maluwag na butas para paglagyan nila ng mga seashell. Samantala, naglalaro ang magtiyahin para matukoy kung sino ang makakakolekta ng mas maraming shell. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga balde sa isang lugar at pumunta sa kani-kanilang landas. Ngunit sa pagbabalik ni Mera, nakita niyang walang laman ang kanyang balde na dati ay maraming shell. Sa kabilang banda, si Vanya at ang kanyang balde ay nawawala ng walang bakas. Nag-aalala ito kay Mera at galit na galit siyang nagsimulang hanapin ang batang babae.
Sa kalaunan ay natagpuan niya siya sa malayo, may kausap. Ngunit walang tao sa paligid niya. Nalilito, hinarap siya ni Mary tungkol dito, at ipinaliwanag ng batang babae na kausap niya ang kanyang ina. Pilit siyang inaalis ni Mary sa kanyang imahinasyon ngunit iginiit ni Vanya na kasama nila ang kanyang ina ngayon. Ito ang nagudyok kay Mary na makipag-usap sa kanyang asawa at bumalik siya sa lugar kung saan siya naguhukay ng butas. Pero nasa kabilang dulo ng dalampasigan si Aiden, umiinom sa tabi ng kubo. Nang magsimula siyang maglakad patungo sa kanya, isang kamay ang lumilitaw palabas ng buhangin, hinawakan ang kanyang mga binti, at kinaladkad siya sa butas. Bago niya maintindihan kung ano ang nangyayari, isang hindi nakikitang puwersa ang nagsimulang tabunan siya sa butas. Ito ay nagudyok sa kanya na sumigaw para humingi ng tulong sa kanyang asawa. Sa kabutihang palad, napansin siya ni Aiden at nailigtas siya sa tamang oras. Ang isang takot na si Mary ay umiyak sa mga bisig ng kanyang asawa, na nagpapaliwanag na may humila sa kanya sa butas. Nang gabing iyon, narinig ni Mary na may kumakatok sa pinto, kaya pumunta siya para mag-inspeksyon. Nang wala siyang makitang tao sa labas, nagpa siyang tingnan ang malapit na gazebo. Sa kanyang pagtataka, isang babae, nakasuot ng puti ang tumutugtog ng piano. Naiwang tulala si Mary nang mapagtantong ang babae ay walang iba kundi si Annie. Ngunit agad na nagbago ang kanyang reaksyon nang umikot ang ulo ni Annie, na nagpapakita ng nakakatakot at malahalimaw na mukha. Nang marinig ang kanyang mga sigaw, mabilis na bumangon si Aiden sa kama at sumugod upang iligtas ang kanyang asawa. Nadatnan niya itong mag-isa, nakakulong sa isang silid malapit sa gazebo. May mga sugat sa buong braso at mukha at nanginginig. Ang isang galit na Mary pagkatapos ay ipinaliwanag ang lahat at dinala siya sa piano, ngunit walang tao sa paligid. Gayunpaman, ang security TV sa malapit ay biglang bumukas, na nagpapakita na ang espiritu ni Annie ay hindi malayo sa kanila. Bago pa maisip ng mag-asawa ang mga nangyayari, binuhat sila ni Annie sa hangin at ibinagsak sa lupa. Sa takot at nasaktan, inipon ng mag-asawa ang lahat ng lakas ng loob patungo sa kanilang silid. Pagkapasok, mabilis na nilock ni Mary ang pinto habang si Aiden ay karga-karga si Vanya. Pagkatapos ay takot nilang pinagmamasdan ang pinto, habang ang pinto ay nagsimulang kumalampag sa malakas na kabog ni Annie. Buti na lang at kumilos si Mary at binalot ang isang sagradong kwintas sa doorknob. Sa wakas ay itinaboy nito ang demonyo, na nagudyok sa mga ilaw na bumukas muli. Kinabukasan, binisita ng mag-asawa ang sikat na psychic na sina Loris at Raymond na kasal na ngayon sa isa't isa. Ibinahagi ni Mary ang kwento ni Vanya at idinetalye ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Bilang tugon, sinabi ni Loris sa kanila na si Vanya ay gumawa ng isang malaking pagkakamali sa pamamagitan ng pagtawag ng isang espiritu. Ang pag-istorbo sa mga patay at pagpasok sa kanila sa mundo ng mga tao ay palaging may kasamang kahihinatnan. Sa susunod na eksena, dumating ang mga psychic sa bahay ng mag-asawa upang mag-imbestiga. Inanunsyo ni Loris na magsisimula sila sa paglalaro ng Charlie game upang matukoy kung ang ipinatawag na espiritu ay si Annie. Pagkatapos ay inutusan niya si Vanya na magtanong ng 3 tanong na tanging ang kanyang ina lang ang makakasagot. Ang maliit na batang babae ay obligado at sa ilang sandali pagkatapos, kinumpirma niya na ang lahat ng mga sagot ay tama. Pagkatapos ay inutusan siya ng mga psychic na umakyat sa itaas habang nakikipag-usap sila sa kanyang ina. Kasunod nito, pumunta si Vanya sa kanyang silid kasama ang isang kasambahay at nagsimulang kulayan ang kanyang drawing book. Samantala, naghahanda ang mga psychic na ibalik ang espiritu ni Annie sa mundo ng mga patay. Ngunit tumanggi siyang ibalik na nagpipilit sa kanila na gumamit ng isang malakas na pamamaraan. Habang abala sila sa ibaba, biglang namatay ang mga ilaw sa kwarto ni Vanya at sinapian siya ng espiritu ni Annie. Sinaksak niya ng gunting ang maid at saka nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pagbaba niya ay sinaksak niya si Loris sa balikat. Ngunit bago pa siya makagawa ng higit na pinsala, inipit siya ng 2 lalaki. Pagkatapos ay pinalayas ni Loris at Raymond ang batang babae sa lahat ng kanilang karanasan, sa kalaunan ay ibinalik siya sa katinoan. Gayunpaman, ang banta ay malayong matapos dahil sila ay nahaharap sa espiritu ni Baghay, ang anak na babae ng Diablo. Hindi nagtagal, nagsimulang manginig ang buong bahay, kumikislap ang mga ilaw at marahas na nagsimulang umindayog ang mga kasangkapan.
Mabilis na nagmadaling lumabas ang lahat ngunit bumalik sina Raymond at Aiden para buhatin ang walang malay na kasambahay at si Sabrina sa ligtas na lugar. Nang nasa labas na si Raymond, itinali ni Raymond ang isang makapangyarihang sagradong kwintas sa mga hawakan ng pinto, sa wakas ay napatigil ang katatakutan. Nang maglaon sa ospital, ipinaalam niya sa mag-asawa na ang espiritong nakita nila ngayon ay hindi talaga kay Annie, bagkus ay ang anak ng Diablo na nagkunwari sa kanya. Ang isang flashback pinutol 1 taon na ang nakalipas nang ang mga psychic ay pumasok sa kwarto ni Annie sa unang pagkakataon. Napagtanto nila noon na sinusubukan ni Baghay na ganap na kontrolin ang pisikal na katawan ni Annie upang mamuhay kasama ng mga tao. Salamat sa pambihirang kapangyarihan ni Lares, ang demonyo ay pinalaya sa kanyang katawan ngunit hindi bago ang parehong Annie at ang kanyang asawa ay pinatay. Sa kasalukuyan, inihayag ni Raymond na bumalik si Baghay upang maghayganti kay Lares. Hinihimok niya si Aiden at ang kanyang pamilya na lumipat muna sa ibang lugar dahil haunted na ang kanilang bahay. Kinabukasan, dinala ni Aiden ang kanyang pamilya sa pabrika ng kanyang ama. Samantala, inihanda ng mga psychic ang kanilang mga sarili upang labanan si Baghay. Bago pumasok sa haunted house, iniregalo ni Raymond kay Lares ang isang makapangyarihan at sagradong heirloom na natuklasan niya sa isang liblib na kuweba noong 1 taon. Plano nilang talunin ang demonyo sa tulong ng sandata na ito. Pagkatapos ay nagdarasal ang mga psychic at binuksan ang selyadong pinto, at napagtantong wala na si Baghay. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto nila na nakatakas na ang demonyo bago isara ni Raymond ang tahanan. At ngayon, ito ay naninirahan sa loob ni Sabrina ang manika. Sa kabilang banda, nalaman ni Aiden na walang tao sa paggawaan ng laruan dahil ito ay isang lokal na holiday. Nagpasya siyang ipakita ang kanyang pamilya sa paligid ng establishmento ngunit nais ni Vanya na umihi muna. Sinundan siya ni Mary sa pintuan ng banyo at matyagang naghihintay sa labas. Maya-maya, nakarinig siya ng mahinang ungol ng demonyo mula sa kabilang dulo ng silid. Sa kanyang takot, nakita niyang si Baghay ay nakatitig din sa kanya. Mabilis na hinawakan ni Mera ang batang babae at nagmadaling pumunta sa sewing room kung saan naghihintay si Aiden sa kanila. Tumakbo ang tatlo patungo sa labasan ngunit sa kasamaang palad ay kinaladkad si Mera pabalik sa silid. Tinatakot nito ang buhay ni Aiden, kaya inutusan niya si Vanya na humingi ng tulong habang paulit-ulit niyang sinusubukang buksan ang pinto. Sa loob ng silid, namimilipit si Mera sa sakit habang dahan-daang kontrolado ng demonyo ang kanyang katawan. Sabay-sabay na dumating ang mga psychic at tinulungan si Aiden na buksan ang pinto. Pero huli na ang lahat dahil sinapian na si Mera. Bigla siyang lumabas sa dilim at sinaksak si Lares sa tiyan. Pagkatapos ay itinulak niya si Raymond sa mga istante, habang madaling winalis si Aiden sa isang tabi. Sinamantala ni Lares ang pagkagambala at ginamit ang kanyang sagradong kwintas para pigilan si Baghay sa pagsulong. Ngunit ang demonyo ay matalinong nawala sa katawan ni Mera at kontrolado si Aiden. Nasaksihan ito, nagtago si Lares sa isang silid, desperadong sinusubukang iligtas ang sarili. Nagsisimula siyang mag-flashback sa kanyang nakaraang buhay at kung paano inalis sa kanya ng masasamang espiritu ang kanyang unang asawa at anak. Nagagalit ito at naging determinado siyang iligtas ang mga mahal sa buhay sa kanyang paligid. Kaya naman, pagpasok pa lang ni Baghay sa silid, buong tapang niyang ibinalat ang kwintas sa lalamunan nito. Sa labas, nagkamalay si Raymond at mabilis na hinanap si Sabrina ang manika. Nang makita niya ito sa malapit, kinuha niya ito at tumakbo papunta kay Lares. Ang dalawang psychic pagkatapos labanan ng demonyo ay nagawang ipin ito pababa. Para sa ultimate finisher, inilagay ni Raymond ang manika sa katawan nito at sinaksak ito ng kutsilyo. Ito ang dahilan ng pag-alis ng masamang espiritu sa katawan ni Aiden at tuluyang ibunyag ang tunay nitong anyo. Gayunpaman, handa si Lares sa sandaling ito dahil taglay niya ang makapangyarihang heirloom na ibinigay sa kanya ni Raymond. Sinaksak niya ang tiyan ni Baghay at nilaslas ang lalamunan nito sa isang nakamamatay na indayog. Pagkatapos ay sumabog ang demonyo, lumikha ng isang eksplosyon na naging sanhi ng pagbagsak ni Lares at Raymond sa sahig. Sa kabila ng kanilang mga pinsala, nakaligtas sila habang si Baghay ay tuluyang pinalaya sa mundo ng mga tao magpakailanman. Sa pagtatapos ng pelikula ito ay nagpapakita ng resulta ng buong insidente. Sa wakas ay tinanggap ni Vanya ang pagkamatay ng kanyang ina at niyakap si Mera bilang kanyang ina. Sa kabilang banda,
Sina Loris at Raymond ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono mula sa isang tao na humihiling sa kanila na lutasin ang isang bagong kaso. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!